Mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki na i-contact. Tandaan nyo mga kamamay, kapag ka ginawa mo tong mga bagay na ito, sigurado ako, mabilis pa sa alas 4, tatawagan ka ng isang lalaki, mamimiss ka ng isang lalaki, ite-text ka ng isang lalaki, at magpaparamdam na siya sa'yo. Kung ikaw man hanggang sa ngayon ay hindi chinachat o hindi naaalala ng isang lalaki, siguro ito na ang pagkakataon na mangyari na ikaw ay hanapin niya. Na mangyari na ikaw ay hindi niya matiis at muli siyang magparamdam sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis na i-contact ng isang lalaki? So number 1, huwag kang magmukhang kawawa. Tandaan niyo mga kamamay, right after ng inyong pagtatalo, kung kayo man ay merong hindi pinagkasunduan, kung kayo man ay nag-away, kung bakit tumaas ang pride ng isang lalaki sa iyo sapagkat hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Well, kapag kaganyan ang mga nangyari mga kamamay, huwag mo siyang i-message. At higit sa lahat, huwag kang magmumukhang kawawa. Huwag kang magiging sad girl. Yung iba kasi dyan mga kamamay, kapag ka nakaramdam na namimiss niya yung isang lalaki pero ayaw niyang magparamdam, ang ginagawa niya, nagiging sad girl eh. Nagpo-post sa social media. Okay? Nagpo-post ng status. What's on your mind? So, ang nilalagay niya, sad girl. Naglalagay siya ng emoji na umiiyak. Okay? Nagpo-post siya ng kanyang updated status na ang lungkot naman ng buhay kapag ka ganito. Yung bang mga ganyan, yung mga patama. So kapag ka nalaman ng isang lalaki na ikaw ay nalulungkot at tinitiis mo lamang siya, pero gusto mo rin siyang makausap, ay lalo kang pahirapan ng isang lalaki, mga kamamay. Kaya mahalaga na wala siyang idea sa mga nangyayari sa iyo. Wala siyang nalalaman sa updated status ng damdamin mo at nararamdaman. Kasi kapag ka nakita niya na tinitiis mo siya, okay, yung tipong gustong-gusto mo na siyang kausapin pero pinapatunayan mo pa rin sa isang lalaki na mataas din ang pride mo. Okay, kapag kaganyan mga kamamay, sarilinin mo na lang. Huwag mo nang ipaalam sa kanya. Nagpo-post ka pa eh. Kaya ang isang lalaki, pag nagkaroon ng clue na tinitiis mo siya, okay, tinitiis mo siya sa paraang kaya mo, well, pahirapan ka niyan. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi totoo na wala ka ng pakialam sa kanya. Hindi totoo na hindi mo na siya mahal. Sapagkat nagpo-post ka na nasaktan ka eh. Affected ka eh. Okay? At nalalaman niya ng isang lalaki. Kaya mas maganda pa dyan mga kamamay, huwag kang maging sad girl, huwag kang magmukhang kawawa, parang isang lalaki is mag-isip. Okay? Lagi kang maging laman ng kanyang isip kung ano na bang nangyayari sa iyo. Para sa ganun, anytime, pag nakaramdam siya ng lungkot, pag nakaramdam siya ng tipong mali siya sa mga ginawa niya nung kayo ay nag-away, sigurado ako hindi ka niya matitiis. Okay, kaya wag kang mag-alala mga kamamay kung hindi ka magpaparamdam sa kanya, sigurado ako lalambot ang puso niya sapagkat wala siyang idea sa mga nararamdaman at nangyayari sa iyo. Kaya wag kang maging sad girl kamamay, para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi ka matiis na kontakin. So number 2, kailangan marunong kang magtiis at huwag mo siyang kakausapin. Sa abot ng inyong makakaya, kailangan tiisin nyo. Para sa ganon, merong learning na matutunan ng isang lalaki sa bawat pag-aaway, sa bawat problemang dumadating sa inyong buhay. Okay? So, dapat tinitiis nyo ang isang lalaki kapag kaganyan. Hindi yung makalipas lang ng 2 araw, ikaw na yung nagbe-message ulit sa kanya. Makalipas lang ng ilang oras, lumalambot ka na. Okay, bakit ganyan? Kung kayo ay desidido na kayo ay gustong magpahabol sa isang lalaki, kailangan panindigan ninyo ang bawat salita, ang bawat gawain na ginagawa ninyo. Hindi yung dala lang ng emosyon. Nagalit ka ngayon. Okay, nag-walk out ka ngayon habang nag-uusap kayo. At gusto mo na siyang humabol sa iyo. Bakit ganon? After ng 2 oras, lumalambot ka na. After ng 5 oras o 1 araw, ikaw naman yung nagsusorry. Ikaw na yung humihingi ng tawad. Ikaw na yung naghahabol. Bakit ganyan ka, mamay? Okay? Hindi ka magagawang i-message ng isang lalaki at tiisin
kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo siya kayang tiisin. Kailangan, kung gusto mo na mag-message yan sa'yo at hindi ka niyan matiis, hindi niya kayanin ang mga sandaling lumilipas na hindi ka nagpaparamdam, kailangan marunong kang tiisin siya. Kailangan pigilan mo ang sarili mo na hawakan ng cellphone mo at tawagan siya. Okay, kasi lumalambot ka mahina ka Tandaan mo kung sinong mahina sa isang relasyon, siya yung kawawa. Okay? Siya yung masasaktan, siya yung maiiwanan. Kaya mga kamamay, tiisin mo siya at wag mo muna siyang kausapin kapag kaganyan. Parang isang lalaki ay maobliga na i-message ka sapagkat hindi mo naman talaga siya kinakausap. Wala siyang balita sa'yo. Mamimiss ka niya. Tandaan mo kamamay, kapag ang isang lalaki ay may totoong pagmamahal sa'yo, i-message at i-message ka niya sa mga panahon, sa mga araw, sa mga sandaling hindi ka nagpaparamdam. Walang sandali yang hindi ka iisipin kung talagang totoong mahal ka niyan. Okay? Hahabulin ka niyan. Makikipag-ayos yan sa'yo. Sigurado ako mga kamamay. Kaya sa ngayon, wag mo muna siyang i-message, tiisin mo muna. Para sa ganon, hindi siya makatiis na i-message ka. So next, dapat wala kang pakialam sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, nung oras na kayo ay nagkahiwalay, nung oras na kayong dalawa ay nagpataasan ng pride, kailangan ipakita mo sa kanya na wala ka ng pakialam. Oo, alam ko, mahirap to. Yung damdamin, hindi ka agad nawawala. Yung pag-ibig, hindi ka agad naglalaho. Mangingibabaw yung lungkot, mangingibabaw yung pagkamis mo sa kanya, mangingibabaw yung pangangailangan mo sa kanya. Pero sa kagustuhan natin, na mayroon siyang matutunan sa mga nangyayaring ganito, na siya mismo yung hindi makatiis, kailangan ipakita mo sa kanyang wala kang pakialam. Okay? Ipakita mo sa kanya, kunwari lang, na busy ka sa mga bagay-bagay sa buhay mo. O kaya naman, ipakita mo sa kanya na meron kang mga taong ini-entertain, mga kaibigan mo na nakapagpapasaya sa iyo, higit pa sa kanya. Kapag kayo nalaman ng isang lalaki, nabalitaan ng isang lalaki, sigurado ako, baligwas yun. Kung siya man ay nakahiga, baligwas yon. Sapagkat baka mamaya mayroong ibang tao, mayroong ibang lalaki na pumupurma sa iyo. Baka mayroong ibang mga lalaki na nanliligaw na pala sa iyo habang siya nagpapabaya sa iyo. Kaya mahalaga dito mga kamamay, pakita mo sa kanya na wala ka talagang pakialam. Hindi yung iiyak-iyak ka dyan. Hindi yung nagpo-post ka kung ano-ano sa social media. Hindi yung nagiging sad girl ka. Huwag ganyan mga kamamay. Kailangan ipakita mo na hindi ka na interesado. Kung dati-rate, ganitong oras, nagme-message ka na sa kanya. Kung dati-rate, ganitong oras, chinachat mo na siya, tinetext mo na siya kung kumain na ba siya. Nag-aalala ka sa kanya, pero sabihin ko nga sa inyo, tigilan nyo muna yon. Huwag muna kayong mga alam. Huwag nyo munang gawin yung dating routine ninyo para ma-miss kayo ng isang lalaki. Kapag nangyari yun, bagong isang lalaki, hindi sanay na wala ka, malamang sa malamang, i-message ka niya at hindi ka niya matitiis na kontakin. So next, magpaganda ka ng sagad. Iyan mga kamamay. Lagi ko sinasabi at hindi nawawala sa lahat ng tips ko. Mag-self-improve at magpaganda ka ng sagad upang ang isang lalaki ay maging aligaga kapag nakita niya ang transformation nyo right after na kayo ay maghiwalay. Right after na kayo ay mag-away. So ngayon, makikita niya ang kagandahan mo nang wala kang stress na iniisip. Kaya mamay pilitin nyo na magpaganda, na mag-ayos. At ipakita sa kanya na ganong kabilis ang transformation mo kahit na kayo ay nag-away kahapon. Okay? Ipakita mo na wala siyang halaga sa iyo. Ipakita mo na wala kang pakialam sa kanya at hindi ka affected sa mga nangyari. Well, although alam niya na nagkagalit kayo, na nagkatampuhan kayo, pero wag mo sanang iisipin na palagi na lang maging sad girl, na palagi na lang magmukmok at mag-iiyak dyan. Hindi gaganda, hindi uusod ang iyong sarili kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, mas maganda na magpaganda ka ng sagad, mag-ayos, mag-self-improve, magpa-sexy, para sa ganun ng isang lalaki ay maging aligaga at maging priority kang i-message palagi. Okay? Parang isang lalaki ay hindi kanya matiis na i-contact kapag kaganyan. Kapag ka maganda ka na, kapag ka sexy ka na, muli siyang maglalaway, muli siyang maghahabol sa iyo at hindi kanya matitiis na kontakin. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaking hindi nagpaparamdam sa iyo ay magising at muli kanyang habulin at hindi kanya matiis. So paano mga kamamay, kung may mga katanungan kayo, maglagay lang kayo sa comment section at makita-kita pa tayo sa mga susunod pang video na gagawin ko at bibigyan ko kayo ng love advice. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo.
Paalam.